So, good evening guys. Good evening Asasian, Crypto Army, mga crypto version, ano pa ba? Lahat ng mga nandito. Si Coach Nix nandito. So, hi Coach Nix, salamat sa bisita. And then, mamaya mag-usap tayo Coach Nix after nito. May nakalimutan akong pag-usapan tayo. And then, thank you Ma'am Sally. Andito yung country manager pa rin ng ating Tickmill. So guys, pasalamat tayo regular tayong merong webinar. Mas sinisipag ako kasi nga sponsored tayo ni Tickmill. Ah, lagi tayong pinupush nila na magbigay ng free education para sa lahat. So spotlight lang natin 'to. Yan. So okay na no. So thank you sa lahat ng umattend. Ayan, sabi ni Ma'am Sally, regular naman tayo weekly. Namimili lang tayo ng araw kung kailan tayo available o hindi. At the same time, maganda topic natin ngayon. Kasi guys, kaunti na lang, tapos na tayo sa course na SMC Simplified. Okay, halos yung mga importante. Binigay ko lang sa inyo guys, importante. Ngayon, andito yung pinaka-summary. Andito rin yung pinaka-simple na pagte-trade using smart money concept. Yun lang. Tapos meron akong ituturo sa inyong trading plan model yon, parang susundan mo lang yon para siyang pattern pero hindi siya talaga pattern. Lahat ng mga natutunan natin sa 5 araw ng mga nakaraan sa SMC, pagsasama-samahin natin. Okay? At the same time, next week o next nating webinar, palagay ko trading psychology tayo. And then pupunta na tayo sa mga indicators. Iisa-isahin natin ang indicators kung paano gagamitin. Ngayon, kayo na maghahanap kung ano yung maganda na indicator para sa inyo. So sa ngayon, pag-usapan natin yung ating uh, trading plan. Pagka sinabing trading plan, ito muna. Usapan muna tayo, kwentuhan. Pwede kayong mag-unmute, pwede nyo i-raise hand. Merong raise hand provision ang ang ating Zoom, alam ko Meron na saan ba raise hand dito? Meron yan. Anyhow, guys, ito lang simple. Pagka sinabing plano o plan o gawa ko ng plano, ano ibig sabihin nun? Sino gustong sumagot? Plano. Magkakaroon ka ng plano. May plano Parang ka. pattern po. Parang pattern ng pattern yan. Oh, May plano pattern ka. na. Pero sa inyo, sir, eto, si sir, kayo muna, Sir Mark, pagka nagpaplano ka, ano ibig sabihin ng plano? Iba yung pattern kasi nasa trading ka na nun eh. Pagka nagpaplano ka, anong gagawin mo sa plano mo? Susundin mo o hindi? Susundin dapat. Disiplina dapat do sa plano mo. Okay. Normally, kaya ka pumlano kasi gagawin mo yun. Mm. Halimbawa, simple lang. Ito na lang, simple, plano sa bahay, planang bahay. Ibig sabihin, yung mga engineer tsaka architect, susundin nila yung plano. Kung anong nakasulat sa plano, as is yun. Ngayon, pwede bang baguhin yung plano? Hangga't maaari, hindi. Kasi kaya nga pinlano yun eh. Kaya lang, di ba, merong plan A, plan B, plan C. Halimbawa, hindi umubra si plan A, meron kang plan B. Okay, so yun ang plano. So pag-uusapan natin ngayon if you fail to plan, you plan to fail. So kung yung plano, hindi mo sinunod, failed yun. Walang silbi, nagplano ka pa. Tama? Useless. Nagplano ka. Parang yung bahay, gumawa ka ng two-story na plano, pero pinagawa mo, ang ginawa ng mga engineer, one story lang. One floor lang. Bungalow lang. Mainis ka. Di ba? So, sa trading guys, ganun din. Ito yung pag-uusapan natin. Kaya magiging summary yan ng mga napag-aralan natin nung nakaraan. Ngayon, share screen ako dito sa first one. Okay? Ibay natin to. Lilipat natin yan mamaya. Nawala yung dinrawing ko. Isa-isahin ko na lang later on.
Okay, ito ang trading plan, no? Pagka sinabi nating trading plan. Okay. Sabi dito, okay, your trading plan is the most important factor in your success. You need one, period. Sa totoo, isa lang. Isa lang ang plano. Pwede na. You needed to put time and effort into producing one and stick to it religiously. O, pinakasimple, masterin mo yung isang strategy. Once na na-master mo yun, fix ka na doon. Parang ayan, katulad ni Coach Nick. Coach Nick, tama ba breakout pattern ang master mo? Breakout pattern, si Coach Nick, breakout strategy. Alam niya na kung possible fake out yon o hindi, o totoong magbe-breakout. Tama Yes, ba, Coach Nick? breakout pattern lang yung gamit ko. Sinubukan ko rin mag smart money concept and harmonics and parang nasira yung ano ko, yung Yung strategy ko pero nung ginawa mo, kinonfluence mo yung iba, 'di ba? Pero ang oo, main mo pa rin, breakout pa rin. Kasi yun ang yes. kabisado mo eh. Tama? Mm. Need mo lang pala i-improve yung kung ano yung nakasanayan mong strategy. Wag mo babaguhin Huwag mo totally kahit babaguhin pag, kasi pag, yun na pag, yung sanay mo eh. Oo, kahit sabi mo na mas mataas na risk reward ratio pa yung ipapalit mo pero kung hindi talaga yun yung para sa eh hindi talaga magwo-work. Ayun. Okay. So, salamat Coach Nix. Yun yun, yung trading plan. Meron kang isang master. Ngayon, meron akong papakita sa inyo ngayong tatlo na trading plan. Mamimili kayo kung saan kayo. Okay? Pero pwede nyo ring masterin yung isa, dalawa doon. Ngayon, ito pa yung isa. Checklist siya. Para sa, ang ano kasi, ayan, sabi niya, a trading plan is a checklist as well as a filter. Okay? It will keep you honest, accountable on the path to success by helping you out of bad or stupid trade. Kasi ang dami mong nakikita sa chart, hindi mo naman kailangan yun. Dahil sa trading plan, dahil sa checklist mo, nagiging mas malinaw yon. Pwede yon. Step by step, magagawa mo yon. Pero sabi nga, hindi ito mechanical process. Hindi ito, halimbawa, price action trader ka, SMC ka, o ngayon, indicator ka. Parang ako, to be honest, hindi nawala sa akin ang divergence trading, ang strategy na divergence. Pero iba ang divergence ko sa divergence ng iba. Kasi yung iba, puro RSI divergence. Ngayon, sa personal one-on-one mentorship ko, yun yung tinuturo ko. Yung sarili kong strategy. Pero, yung strategy yun, habang tumatagal, na-confluence ko sa iba, na-confluence ko sa SMC, na-confluence ko, pero lagi pa rin ang number one ko na tinitingnan, meron ba akong nakitang, na, yung trading plan ko ba nasunod, pero divergence pa rin. Tsaka na sumusunod yung pattern. Okay, so pag-uusapan natin yan. Ngayon, klaro ba yung ating, yung ating tawag dito, presentation? Can you type 1 kung klaro naman? Gusto ko lang makita. Can you type 1 kung klaro yung presentation natin? Okay, nakikita. Okay. So good, nakikita yung presentation natin. Ngayon, etong mga to, snap lang to ng mga napag-aralan natin noon. Okay? Napag-aralan natin nung 5 days. Halos 5 weeks yon kung tutuusin, no? Kailangan familiar ka sa liquidity. O sabihin na natin, ang liquidity, parehas lang yan ng halos ng support and resistance. Tandaan niyo yan, ha? Gumagawa kayo ng linya, parehas lang yan ng support and resistance. Kaya lang, sa liquidity, meron tayong tinatawag na liquidity sweep. Ano ibig sabihin nun? Merong isang lumalampas, pero bumabalik siya doon. Fake out. Yan yung tinatawag ng ibang fake out, liquidity grab, o stop hunt. Pwede yung weak lang, ang gagawin lang niya, lahat ng order dito sa baba, kukuhanin niya. Kasi lahat yan, pagka bumaba dito, magsesell na kami. O wala, bigla siyang aangat. Okay? So, kailangan tandaan nyo yan. Yung FBG, hindi ko na ilagay dito. Kailangan tandaan nyo rin yung fair value gap. Okay? Now, ito naman. Kailangan naiintindihan nyo yung inducement. Parang fake out din yung inducement, guys. Pero hindi siya totally, no? Kung maaalala nyo, meron tayong internal range nung nakaraan, 'di ba? Yung external range, meron tayo sa taas at baba. Okay. Sa inducement, kung mapapansin nyo,
Ang normal kasi na pattern natin normally guys, ganito no. Yan ay biglang bababa na lang, pupunta dito sa point of interest natin, aakyat. Yan ang normal. Pero ang nangyayari, nagkakaroon pa ng consolidation, hindi niya pa pinupuntahan agad yung point of interest natin. So nagkakaroon ng inducement na tinatawag. So small pocket of liquidity yan sa loob. Ay, tataas na. Hindi pa pala tumaas. Ang nangyari, tingnan nyo dito, akala nung iba, ay, taas na yan dito. Pero hindi nila alam ito. Nagkaroon tayo ng inducement. So, parang take out, uy, hindi pa pala tataas. So, gagawin niya, yung mga nag-buy, magne-negative yan. Okay? Kunin ko lang yung tubig ko, guys, ha. Medyo hindi pa rin naalis yung ubo ko, eh. So, familiar tayo, guys, dyan, yan, no, sa inducement. Meron tinatawag na iba-ibang klaseng inducement. Ayan, may leg. Ito, medyo madali, yung leg. Pero mamaya, pasisimplihin natin yan. Huwag kayong mag-alala. Pasisimplihin natin yan later on. So, meron din tayong leg inducement. Ibig sabihin, tingnan mo to, bumaba muna siya, saka siya gumawa ng breakup structure, tsaka niya binalikan yung ating point of interest. Hindi siya nagtuloy-tuloy ng taas para sa new breakup structure, nagsaglit muna siya. Dito naman, magkahalo yung leg tsaka pullback. So, sa madaling salita, hindi yan yung basic na nakikita natin mamaya. Nasa Model 1 kasi yun eh. Okay? So, pag-usapan naman natin, itong, ayan, yung mga inducement point. Kung mapapansin nyo, ito yung normal na pinag-aaralan natin. Okay? Market structure, may normal na ganyan. O kaya, bumabalik siya sa fair value gap, tapos angat. Pero kapag ka may inducement, yan yung may mga parang fake out, sa loob, nagkakagulo rin sa loob. Napapansin mo yon? Dito pa lang nagkakagulo na merong mga taas-baba. Ganyan ang madalas na nangyayari. Okay, so hindi niya nakukuha kaagad yung point of interest na baka babaan niya. Now, pag-usapan natin talaga itong mga trading plan. Yan, ito yung una nating trading plan. Don't worry, isesend ko ito sa ano natin, sa ating tawag dito, Tickmill GC. Okay? So, balikan natin to. Gawa lang ako ng drawing uli. Nawala kasi yung aking pinrepair, nag-auto. Ano pala? Mali ako kanina eh. Ginawa ko na yan eh. Buti ka mo na screenshot ko bago gawin, no? Okay. So, una, pagka yung trading plan number 1, ano yung kailangan natin? Number 1, ito yung checklist. Liquidity. Pero bago yan, pahapyaw lang ako ng trading psychology. Kapag ka magte-trade na kayo guys, ang laging recommended lang is 2 to 3% ng inyong capital. Okay? So normally, kaya yung iba, 0.01 lang yung ating margin sa tick mill. Diba, kapag ka nag-tick mill yan, parang ito tingnan natin. Ah, makikita mo yung margin kasi dito guys. Ayan, no? Kaya dito, madalas ang trade 0.01 lang, no? Alam ko na sa $5 na yon yung 0.01 sa gold. Okay, ang total margin na nito ay $15. Pero ilan ang trade niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, madidivide natin yan. So, $15 divided by 8, yun ang 0.01 niya. Nasa $2 lang ang 0.01. So, kung halimbawa, ano ka, may $500 ka, i-times mo yan ng 0.03 para makuha mo yung 3% yan, $15 lang ang pwede mong i-trade. Kasi kasama yan sa risk management and kasama yan sa trading plan mo. Yung plano mo, hindi ubusin yung capital mo. Palaguin yung capital mo. Kaya lang, kung isusugal mo lahat yon, ite-trade mo lahat yon, wala kang risk management. Kaya yung iba nag-start 0.01, 0.02,
3%. So, tignan nyo na lang yung margin. Makikita nyo yan sa left side, may margin, no? Yan. So, katulad nito, ang account na to, kumita na to ng 288, no? Yung account na yan. Tapos, itong isang account, ang margin lang yan, tingnan mo, kung makikita mo, 0.01, 1.5 ang puhunan, okay? 1.5 ang puhunan niya, 0.01 ang margin yan. Kumita na yan ng almost $900. Okay, 896. Pero tingnan nyo, pero nagkakaroon siya ng 0.02 paminsan-minsan, pero hindi siya lumalayo sa $2, $3 per trade. Okay? So gusto ko lang pakita 'yan. So ayan, ano 'yan, live 'yan ng Tickmill sa mga account natin ano, tsaka ng mga ano natin. Okay? So ibig sabihin kasama 'yan sa trading plan mo. Magkano ang margin na ite-trade mo? So pwede ka mag-umpisa 0.01, 0.02, 0.03. Pero wag nang doon kung maliit lang yung capital mo. Pero kung meron kang $10,000, yun, pwede kang magtaas ng margin. Meron naman yung calculator. So, back na tayo sa trading plan natin. So, familiar tayo sa major breakup structure. Okay? Ang major breakup structure, yun yung signal na pwede nang magkaroon ng alin? Pwedeng magkaroon tayo ng reversal na ng trend. So, ganito normally mangyayari niyan. So, halimbawa, downtrend ang market structure natin. Up, down, down, up, retrace, down. Okay? Ngayon, uh, pagdating dito, okay, pwede na siyang i-break niya tong pinaka-recent high natin. So, ito yung recent high natin. So, nagkaroon tayo ng liquidity grab and then nagkaroon tayo ng break-up structure. Major break-up structure ang tawag natin. So, ito yung major break-up structure natin. Okay? Ito yung trading plan number 1. And then, meron din tayong liquidity grab dito. Okay? So, ito yung ating liquidity grab. Ngayon, ano yung isa sa hinahanap pa natin, sabi dito sa ating trading plan? So, isa sa hinahanap natin yung uh, discount and premium na FBG. So, ibig sabihin, somewhere here, dito sa area na to, okay, so wala muna to, dito sa area na to, merong FBG. Ngayon, ano ba ang quality na FBG sa pinag-aralan natin? Ano yung mga quality FBG? Yung mga nakakaalala ng mga pinag-aralan natin nung nakaraan. Ano yung mga quality FBG? Medyo mahirap to kung newbie ka, pero gusto ko lang iano natin. Pwede tayong sumagot, pwede nyo i-type yung sagot. Okay, bibigyan ko kayo ng option. Quality FBG ba pagka may displacement o ibig sabihin rally? Mag-yes or no lang kayo. Okay, quality FBG. So, hanap tayo quality FBG. So, kasama yan sa trading plan. Okay? Quality na FBG, yes. Okay. Ang chok, meron na tayong chok. Ang pinag-uusapan natin, quality FBG. So, quality FBG, yes. Kailangan natin ng rally. Naalala nyo, market structure shift, ICT lesson. Kasama, dahil sa rally na yan, yung displacement na yan, nagkakaroon tayo ng, kasi kung mapapansin nyo down, biglang ang laki kaagad ng long, naka-green kaagad. Institutional ang nagpapagalaw pagka sinabi nating displacement. Ibig sabihin, yun na yung smart money ang nagpapagalaw. Okay, good. Ngayon, ang isa pang maganda, meron tayong order block. Sabihin ko na, no, kasi medyo mahihirapan. May malinaw tayong order block. Ngayon, meron akong indicator na tinuro sa inyo, yung bullish order block kapag ka ganito yung sitwasyon. Kapag ka may bullish order block. So, ibig sabihin, pwedeng any moment, ito ang tatalbugan niya. Pero ano yung mahalaga? Dapat meron kang nakitang chok.
meron kang nakitang liquidity grab. Ngayon, kaya lang, ito guys ha, merong alternative sa trading plan. Kahit wala kang makitang liquidity grab, yan yung tinatawag na ano double double bottom, okay? O triple bottom, gagawa muna siya ng triple bottom bago nagkaroon ng ganyan. Pero gagawa at gagawa pa rin siya ng fair value gap o imbalances dito sa area na to na kung saan nagkaroon ng rally. Okay? So, magkakaroon at magkakaroon dapat ng rally. Klaro tayo dyan? And then, dyan siya magbabounce. Ang entry natin doon. Ngayon, halimbawa, nakita mo siya sa 4 hours. Anong pwede mong gawin? Pwede ka rin pumunta sa mas mababang time frame, let's say 10 or 15 minutes, para silipin kung magkakaroon din sa area na to ng halos same scenario. Halos same scenario yung sinasabi ko. Magkakaroon din ba ng reversal? Magkakaroon din ba ng choke? Mas maganda, 2 time frame lagi. Okay? Ngayon, sa silver bullet, may oras pa yan. 10 p.m. to 11 p.m., dapat makagawa na siya ng fair value gap. Pero sa 5 minutes lang. And then, papasok ka sa 1 minute. So, similar lang din ito nung ating trading plan number 1. So, sa trading plan number 1, ano kailangan lang natin? Kailangan lang natin ng liquidity grab. Kailangan natin ng major breakup structure. Kailangan natin, hindi natin na ilagay dito yung rally. Kailangan natin, kasi ano yan yung FBG? Quality FBG. Ano yun? Ngayon, sabi pa dito, nasa discount ba siya o premium? Kung naaalala nyo, susukatin kasi natin yan ng ating PIV, okay? Kung halimbawa ito, yung 50% niyan, ito ang premium. Ito ang discount sa baba. So, dapat, ang price papalo dito sa ating discount zone sa baba ng 50. Okay? So kung yung pinaka-recent high natin ito, okay? Ito yung pinaka-recent low natin, dapat sa discount yung FBG natin. Kasi pwede ring magkaroon ng FBG sa taas. Pero syempre magbabay ka, naka-long position tayo, kailangan ang ating entry para makasigurado doon tayo sa FBG, sa discount side. Yung nasa discount area. Nakakasunod ba? Kung nakakasunod, can you type 3? Gusto ko lang makita kung nakakasunod. Basic pa lang yan. Yan yung trading plan number 1. Sir Remboy, nakasunod. Sir Michael, nakasunod. Sino pa? Okay, Sir Darren. Sir Chris. Ma'am Ness. Okay. So, ngayon, ito. Hanap tayo ngayon sa actual chart kung gagana to. Okay, actually gagana yan. Ay, ito, lumataw. Ay, hindi. Ito pala yung ginawa ko. Kala ko yun yung ginawa ko kanina. Okay, punta tayo ngayon ng GBP o AUD. Ayan na, hindi tayo mag-cherry pick. Ibig sabihin ng cherry pick, hinanap ko muna siya para tumama lang yung aking tinuturo sa chart. Hindi ganon. So, eto, meron kasi akong RSI dito. Tatanggalin natin to. Okay, mag-remove drawings tayo para malinaw. Okay. Hanap tayo ng maganda-ganda sa 4 hours na example. Okay, hindi tayo mag-cherry pick, meaning, yan, ito, katulad nito, ang ganda rin nito, no? 4 hours to, may malinaw na FBG. By the way, gusto ko ng chart, meron bang FBG na FBG lang? Okay, meron din si FU sum, FBG lang. Okay, ayan, FBG. Tingnan natin kung lilitaw yun. Ayan, okay. Yung kay Nephew Sam, may FBG. Ngayon, pansinin mo dito, okay, meron tayong liquidity sweep. Ito, tama? Liquidity sweep yan, tapos weak pa. So, mas maganda yan kung weak. Malinaw yan na liquidity grab yan o liquidity sweep. Ngayon, may rally ba tayo? Meron, ito, dalawa, ito tong candle na to. Okay?
Meron na ba tayong breakup structure? Ang recent high niya, ito. Okay. And then another breakup structure dito. So, makikita mo, pagka itong area na to, tumataas na, pero hindi ka pa maka-entry dito kasi hindi pa siya bumabalik sa FBG natin. Pero tingnan nyo to, eto, meron tayong FBG natin, okay? So, tumalbog siya dyan. Ngayon, ang gawin natin, ganito para makita nyo saan ka papasok. Okay. Nakita mo, 4 hours, tumalbog na siya. O sabihin natin yung FBG na yan, gawin natin, tanggalin pa natin yung ano, yung isa pang candle. Okay. Yan, mapapansin mo, bullish na tayo kasi nagkaroon na ng major breakup structure. Tung FBG na to, puntahan ko yung 10 minutes, 15 minutes. Okay, sa 10 minutes, 15 minutes, gano'n na rin. Bullish na rin tayo. Tingnan niyo yung malaking to, nagkaroon na rin ng major breakup structure. Ito yung sinasabi ko na magandang entry. And then, sumusundot na siya ng FBG sa lower time frame. Tingnan natin sa 10, no? Ayan, no? Sinusundot na niya yung FBG rin sa lower time frame. So, ibig sabihin, kung ako yan, nakita ko na, oy, meron na tayong major breakup structure dito, merong liquidity sweep na nangyari dito, tapos yung ibang pattern, kung gusto mo pa ng ibang pattern, double bottom yan, okay, 10 minutes tayo, okay, nilalaro nyo yung FBG, sinusundot nyo yung FBG, and then possible reversal. O ngayon, tingnan nyo kung ano nangyari. Kung babalikan natin sa 4 hours, alam natin na inuntugan niya yung FBG and then tuloy-tuloy na siya nag-pump. Oops, teka lang Hindi natin makita. Sorry, sorry. Ang bilis. Ayan o. Inuntugan niya yung FBG and then yung ating point of interest, ito yung isa pang point of interest natin. Okay, ito. Yan ang pwede nating maging target. At the same time, kung mapapansin nyo, binabalikan niya rin yung mga old FBG na hindi pa nabalikan. Ayan, no? Nililinis niya yung imbalances. Kasi di ba ang FBG, ibig sabihin imbalances. Okay? Pero kuha natin ito. Kuha natin ito. Yung FBG na yan. Ngayon, tulad nito, may mga malalaking FBG yan. Katulad nito, ito naman, lumampas pa sa FBG na isa. Okay? Ang kinuha niya, yung order block, ito, FBG kasi to. Okay? And then may order block pa tayo dito. Okay? Ngayon, halimbawa, gusto kong kuhanin to, paano ko makukuha yan? Kita mo, babalikan natin yung lower time frame, babalikan natin yung lower time frame para makapasok tayo ng maayos. Ayan, mapapansin nyo, yung FBG dito sa area na to, ito, meron pang FBG dito, sumundot na siya, tsaka yung order block dito. Tsaka siya bumaba. Ayan o, dito. Ito pa, bago ko makalimutan, minsan may dalawang FBG na tinatawag o balance price range. Magkabaliktaran. Pwede nyo reviewin yun, i-research nyo yung balance price range. Hindi natin gaanong na-discussion, pero yun yung isang matitibay na talbugan. Okay, tapos tingnan nyo dito, may FBG na naman. Okay, okay. Tuluyan yan ng binagsak. So, ang naging entry natin dito sa area na to. Ayan o. Ito, yung FBG na to, ayan o. Kasama yung order block ang binalikan niya. So, pwede nyo ring hanapin yun. So, yung trading plan 1 natin, nasusundan natin. Okay? So, trading plan number 1, solve. Gusto ko makita, klaro ba sa inyo yung trading plan number 1? Kung klaro sa inyo, can you type 7? Okay. So, tandaan nyo lang kailangan nyo lang ng liquidity grab. Kailangan nyo lang ng major breakup structure.
Tapos, quality FBG ang kailangan nyo. Pagka sinabi natin quality FBG, kailangan imbalances, kailangan malinaw na merong displacement, malalaking candle, mahahabang mga candle. So, kung wala yon, coach, paano kung wala kang makita? Katulad nito, liquidity grab, pwedeng mawala. Okay ha, sinasabi ko na. Liquidity grab, pwedeng mawala. Okay? Magkaroon lang siya ng double bottom na tinatawag. Okay? Balikan natin to. Katulad nung ginawa ko dito, pwede siyang, tanggalin ko muna to ha, pwede to na instead na liquidity grab, ano, double bottom. Ibig sabihin, magkapantay lang siya. Yan yung, kung marunong na kayo ng harmonic, harmonic na ang ginagawa niyan. Pero actually, ito rin kasi, kahit ibaba ko to, harmonic na. Kaya dito, makikita mo sa aral nating to, mahalaga yung major breakup structure. Basic lang yan ng market structure. Pangalawa, mahalaga yung rally. Merong quality FBG. So may mga actually ako mas ayoko, hindi na ako nagre-rely sa ng FBG dito kasi minsan ayan no, sa katutak ang FBG. Pero pansinin niyo dito etong nangyari na to sa ano inuntugan niya yung FBG, eto. Ngayon, nasaan ang major breakup structure ko dito? Pwede kasing sabihin mo ito ang recent high mo, pero pwede ring sabihin kung ito ang pagbasag niya. Okay, binasag niya, pero kailangan niyang bumaba. Saan siya bumaba? Bumaba siya sa FBG pa rin. 4 hours yan. Okay? So, halimbawa, nasa 4 hours ka, gusto mong ma-confirm, tama ba na e-entry ka na dyan? Okay. Kailangan, para mo ma-confirm kung tama bang e-entry ka dyan, punta ka ng 10 minutes. Okay? Sa 10 minutes, may FBG rin doon. Ayan, no? May FBG rin. Tapos, pagdating dito, mapapansin nyo, nagkaroon na siya ng major breakup structure. Kahit yung major breakup structure na lang yan, kasi baka hindi na bumaba. Kasi tandaan nyo, eto na yun, no? Ano nangyari? Tum dumiretso, ayun. Kinuha niya muna ito. So, binalikan niya yung imbalances dito, pangatlong beses yan. Bakit nasabi kong halos dalawa lang pala. Okay, baba, naglaro siya. Gumawa muna siya ng major break structure. Nasa na tayo sa 10 minutes? Malinaw na ba sa atin sa higher time frame na nagtaas na nagkaroon na ng major breakup structure? Yes, malinaw na. Sinabi na natin kanina. Kaya lang, hindi mo alam kung e-entry ka na ba. Okay. So, para malaman mo kung e-entry ka na ba, pumunta ka ng 10 or 15 minutes. Hanap ka ng major breakup structure sa candle na latest na to. So, pagdating mo dito, ayan, pwede kang mag-entry somewhere here. Ito, itong dalawan to. Pwede rin yung FBG na to, naging point of interest mo, dito ka. Ang stop loss mo saan? Yun, ito nakita mo yung week na to, stop loss mo sa baba niyan. Pagka yan ay nabasag, tuloy-tuloy na mangyayari niyan, magtutuloy-tuloy yan. Pero halimbawa, ito, okay? Ang magiging entry niyan, so ito yung FBG ko sa lower time frame. Okay, so mag-aano ako ngayon, maglolong ako. Ito yan. Okay, ang risk-reward ratio ko 1:2 halos. O yan. Ang target ko, ito lang, dito lang. Huwag ka nang tataas dyan. No? Kung gusto mo, target 2, sa higher time frame, silipin mo. Baka meron pang mas mataas na point of interest. Paano ko nalalaman yan? Ito, una, ito, yung point of interest ko yan. O ngayon, yung iba, tinuruan ko ng, bukod sa order block kasi, yung order block, nagbibigay sa atin, yung order block natin, nagbibigay sa atin yon ng signal kung magbubulish na yung isa, pagka lumalabas yung blue. Ngayon, meron din tayong, tanggalin ko to, pwede rin nating gamitin yung SMP Fluid, yung dating tinuro ko, Fluid Trade, SMC Lite.
Ano naman ang binibigay niyan nito? Ang binibigay naman nun ay yung mga point of interest natin na supply and demand zone na yan. O, point of interest. So, nagkaroon na tayo ng demand dito. Okay? Ngayon, ang basihan ko na lang ng pag-untog dito sa area na to. Kasi andito yung FBG natin eh. Kasi yan yung 4 hours. So, susundan mo pa rin yung 4 hours mo. Okay? Sa 4 hours mo, meron tayong FBG dito. Ito, oh, kuha. Kaya lang, hindi mo alam mag-e-entry ka na ba. Para magkaroon ng confirmation, punta ka ng lower time frame. And then, dapat, meron ka rin same trading plan. Kung sinunod mo to sa higher time frame, sundan mo rin sa lower time frame. Yun yung pinaka-execution mo. Okay? So, anong kailangan lang? Summary tayo ng trading plan number one. Kailangan mo lang ng major breakup structure, quality imbalances na FBG. Okay? Tapos, mas maganda, sa ilalim o sa ibabaw ng FBG na yon, ano, merong mga order block. Ngayon, meron tayong trading view indicator katulad nito. Malinaw, dahil naka-order block sa si Sniper ako o yung kay Nephew Sam, isa lang yon. Okay? Malinaw na bullish na tayo dahil dito sa bullish order block na to. Ngayon, ang problema ko na lang, hindi ko alam saan ako e-entry. Baka kasi mag-entry ako dito. Ngayon, ano sabi natin? Hanap ka ng FBG, doon ka mag-entry. Nakakita tayo ng FBG, 4 hours. Kaya lang, gusto mo pa, sigurista ka. O, baba ka ng lower time frame. Then sa lower time frame, pag-aralan mo. Tingnan mo kung magkakaroon na ng reversal. Okay? Klaro tayo sa trading plan number one. Medyo tumagal pala tayo dito. Next tayo, trading plan number two. Ang kaibahan lang nito, may inducement. Lahat ng senaryo, andyan. Ano ibig sabihin yan? Hindi ka agad bumagsak sa FBG. Yun ang trading plan number two. Dahil nagkaroon muna siya ng inducement. So kung titignan mo ngayon, halimbawa, dito sa area na to, okay? Hanap tayo ng medyo ano hindi naman mahirap. Ayan, parang ito, katulad nito, mapapansin mo yan, 4 hours tayo para mas maganda. Hanap tayo ng mga, alam mo yung hindi ka agad, katulad to, ito, kung mapapansin nyo to, tumaas na. So akala mo, sa area na to, kung ganito yan select bar ako, okay. Ito, medyo mapandaya to eh. Okay. Bakit? Akala mo may breakup structure na. Halimbawa, pataas na tayo, no? 4 hours. Tapos, ayan, no? May mga FBG. Kaya ayoko ng ganitong FBG. Yung marami. O, anong gagawin mo? Nako, entry na ako, sir. Tumama sa FBG. Tama? Okay. Akala mo, yan. Pero, hindi pa pala yan. Bakit? Kung mapapansin mo, meron pa tayong ibang FBG dito. Na kung saan, sabi ko sa inyo, yung FBG na malapit sa order block, mas malakas. Tingnan nyo anong nangyari. Sinundot niya to dito. Ito, tong area na to, sa 4 hours. Yung FBG, nandito sa order block, mas malakas. Ngayon, paano mo malalaman yan? Paano mo makikita kung tama o mali ka? O tamang e-entry ka? Malalaman mo lang yan kung bapuntahan mo ang lower time frame. Okay? Sa lower time frame, mas magiging klaro, okay, kung anong breakup, kung nagkakaroon ba ng pagbaba. Tingnan mo to. Sa lower time frame, bearish pa rin tayo. Nagkaroon ng bearish order block. And then dito lang uli siya gumawa ng panibagong breakup structure na pataas. Kasi hahanapin natin eh. Katulad nito, uy, breakup structure pataas. Kaya lang hindi pwede kasi nagkaroon na naman ng malaking candle pabagsak. So dahil dito sa candle na to, hindi ako mag-entry ng long.
Kasi any moment, pwede pa yan bumaba. Okay? Kasi meron pa siyang bababaan. Meron pa ba siyang bababaan? Yes, coach. Kasi meron pa siyang FBG dito sa ilalim. Tandaan nyo, sa 4 hours. Meron pa siyang order block dito na pwedeng babaan. Ngayon, anong confirmation mo? Nagkaroon tayo ngayon ng inducement. Pagdating dito, nagkaroon din tayo ng inducement. Yan. Kita mo yan, hindi ka agad bumaba. Nagkaroon ng liquidity grab dito sa area na to. Pagkatapos nun, doon na siya umangat. So, parang trading plan number one to, kaya lang may panggulo. Ano yung panggulo? Yung inducement, yung internal liquidity. Pinupuntahan niya muna yung internal liquidity bago siya magtutuloy na kuhanin niya yung totoong FBG na babagsakan niya. Kaya nga, kung nag-aral pa kayo ng Golden Batch, okay, mas magiging klaro yan kung tama ba yung FBG na yan. Kaya lang, sa ano na yon sa Gold Batch. Isisingit lang natin saglit pero hindi natin na ayokong i-discuss yan. Sa Gold Batch, ito ang tamang fair value gap area. Yan, yung inutugan niya. Yan, nakita nyo? Sa Gold Batch, ang FG, ito. Ito ang totoong FBG sa Gold Batch Trading. Kaya, yung ibang mga hindi nakapanood ng Gold Batch Trading, may full webinar tayo nung nakaraan. Recorded yan. Puntahan nyo lang yung YouTube channel, meron yan. Sa susunod, pero magkakaroon pa tayo ng mga webinar dito sa Gold Batch kasi napakaganda. Kung mapapansin nyo rin, tignan nyo naglagay siya dito, nakita niyo yung bullish order block, lumitaw. So, ibig sabihin, sa 15 minutes na to, dahil lumitaw ang bullish order block, lumitaw yan after ng displacement dito. Yan, no? Okay, tingnan natin. Alisin ko pa yung isang green candle. Ayan. Dahil dyan, may blue na ako, 15 minutes, and then mapapansin mo may displacement na nangyari. Ayan, naging displacement yan, naging yellow. Ano yan eh, kasama yan sa imbalances eh. Naging malinaw ngayon na pataas na ang market. Pero ang maganda niyan, kung inaral mo gold batch, sakto siya sa fair value gap gold batch level. Pero hindi, ang gold, kung babasihan ka doon sa trading plan natin ngayon, pwede rin. Paano? Ito, may fair value gap din siyang binabaan sa 15 minutes. Then siya umangat. And then another confirmation mo, yung Asasi order block. Yan, naging bullish. Ngayon, sa bearish naman, makakakita ka ng bearish. Ito, mga bearish natin yan. Sample ng mga bearish. Ayan, katulad yan. FBG na to. Ito, tong FBG na to, ginawang talbugan 2 beses. One, okay, tapos two. So, katulad niya, no, hindi ka agad-agad mga bumababa ang market. Inducement ang tawag din dito. Ayan. Gumagawa siya ng inducement. Hindi siya nagdedire-diretso na katulad nitong isa. Ito kasi madali eh, itong trading plan 1. Pero yung trading plan 2, meron pang consolidation sa loob. Hindi mo alam ngayon kung tutuloy-tuloy ang baba. Pero to make the story short, laging hinahanap mo ano? Lagi mong hinahanap, maganda talaga may liquidity grab. Lagi mong hinahanap yung major breakup structure. Nagkaroon na ba ng trend reversal signal? Pagka nagkaroon na ng trend reversal signal, ano yung isa sa mahalaga? Hanapin mo yung quality FBG. Quality FBG is merong order block na malinaw, okay? At merong rally, merong displacement. Kapag ka nakakita ka ng displacement, ibig sabihin yung malalaking mga candle na yan, pero dapat mas maganda yan sa 4 hours. Yan, halimbawa dito, tanggalin na natin tong gold batch. Yan. Yan, katulad to, displacement, yan. Malalaking mga candle na yan. Okay? So yan, tinalbugan niya yan dahil nagkaroon na tayo ng bullish, pero kailangan niyang balikan yung imbalances dito. Yun, nangyari nga. Okay? Klaro tayo dyan? Kung klaro kayo sa itong trading plan number 2, can you type 8 and then
kung may tanong kayo, i-type nyo na rin o nag-a-accept ako ngayon ng tanong dito sa mga scenario natin. Can you type 8 kung klaro? Klaro ba? Isa lang, klaro? Ma'am, itong newbie natin, don't forget, aralin niyo po yung yung lesson 1 to lesson natin, ha? Lesson 5, libre naman 'yon, nandun 'yon. And then yung mga hindi pa nakaka-register sa Tickmill, screenshot nyo lang yung mga hindi pa pala nakasama sa GC kasi ngayon, kita nyo, papakita ko ngayon, may GC talaga tayo dito sa mga Tickmill trader. Exclusive lang ngayon sa mga Tickmill trader. Ito. So, isesend ko ngayon dito sa yung trading plan natin ngayon. Okay? Yung pinag-usapan nating trading plan. Okay, yan. So, ito yung ating Tickmill trader. Ngayon, yung mga nanonood, pwede nyo namang screenshot to. Walang problema. So, yung trading plan number 3 na tayo. Okay. Trading plan number 3, simple lang. Parehas lang yan ng trading plan natin. Actually, itong trading plan na to, pinadali ko. Ayoko kasing pahirapan kayo. Pero mamaya, isasabihin ko, paano nyo trade to. Okay? Trading plan number 3, gagamit lang kayo ng FIB. Okay? Kung makakita kayo ng FBG, bonus yun. Pero mas maganda, gagamitan nyo ng FIB. Tapos, doon sa FIB na yon, tinuro natin yan noon, doon sa FIB na yon, doon ka lang mag-e-entry. Ibig sabihin, pagka pumasok siya doon sa optimal trade entry na tinuro ni ICT. So, halimbawa, sa 4 hours, okay, remove drawing tayo. Sa 4 hours, nandito ako ngayon, no? Nandito ako ngayon. Ayan. Recent high natin, ito. Tapos, nag-low. Ito, binasag niya. Binasag niya yung low. Okay. Binasag niya yung low na to. Okay. Hindi niya binabasag to. Dahil hindi niya binabasag to, pwedeng magkaroon tayo ng major breakup structure. Yung chok na tinatawag. Right? O sige. Hintayin nating magbasag. Oops. Kung mapapansin nyo, okay, kung mapapansin nyo, binasag niya na to. Possible ito yung major break-up structure natin na ngayon. Okay. Pero, ang isa pang maganda, lumitaw yung ating bullish order block na blue. Yun yung ating Asasi order block o yung order block ni Nephew Sam. So, ibig sabihin, meron siyang pwedeng babaan. Okay? Kaya lang, ito na ba yung pinaka-high niya? Hindi pa. Hindi pa yan yung high niya. Okay. Up. Yeah. Okay. Now, ito na. May papakita na ako sa inyo. Meron pang mas malinaw na breakup structure na nangyari. Ito yung totoo. Siguradong major. Ito. Ngayon, kung mapapansin nyo, nagkakaroon na siya ng matinong retracement pababa. Okay, kaya lang hanggang saan siya bababa. So, ito na guys ha. Meron na tayo ngayong recent high, recent low. At the same time, meron na ba tayong major breakup structure or chok? Yes. Meron ba tayong possible liquidity grab na sinasabi? Pwede ring ito, ayan no, liquidity grab din yan. Yung trend line, naaalala nyo, yung topic natin. So ngayon, ang gagawin ko, ganito lang kasimple, ang gagawin ko, kukuha ko ng FIB, yung recent low, recent high, ayan, optimal trade entry. Tapos, ito pa good news.
Dito sa recent low and recent high na nagkaroon na ng major breakup structure, meron akong kapansin-pansin na fair value gap. Ito yon. Okay? Kapansin-pansin na fair value gap. Ngayon, gusto kong pumasok na. Kaya lang, anong sabi natin? Between 62 and 79, yan ang optimal trade entry. Minsan, 50 lang. Pero bukod sa ito ang discount zone, ito rin ang optimal trade entry natin. So, papasok ngayon ako 15 minutes. Okay. Sa 15 minutes, medyo magulo yan. I mean, mas madetalye. Pero alam mo ngayon, yung area na to ang papasukan mo. So, diyan tayo mag-aantay ng panibagong major breakup structure na pataas. Naintindihan? Panibagong major breakup structure na pataas. Pero ano dapat? Maglalaro siya dito sa aking optimal trade entry. O kailangan maglalaro siya sa aking optimal trade entry. Teka lang hindi nag-play. So hanapin, ayun ang aabangan mo. Yun ang aabangan natin. Kaya lang, ayan Okay. Ganito ang nangyari. Sa 15 minutes, wala ang optimal trade entry, wala rin, hindi siya pumasok sa 62. Pagka hindi siya pumasok sa 62, kahit maiwanan ka, ang tanong ko, magte-trade ka ba o hindi? Tingin mo, naiwan ka na o hindi? Dito sa ginawa natin. Iwan tayo dyan, no? 'Di ba? Okay. Dahil hindi siya pumasok sa trading plan. Ano yung trading plan natin? OTE. Kailangan pumasok siya sa optimal trade entry natin. Ang lehitimong optimal trade entry natin ay 62 and 79. Kahit sabihin mong ganyan, okay, coach, may mali ba? Bakit hindi natin siya nasundan? Walang mali. Kaya lang, hindi siya sumunod sa trading plan natin. Bakit? Tatlo yung trading plan natin. Okay? Wala siyang binagsakan FBG. So, ibig sabihin, hindi ako magte-trade. Kasi wala siyang binabagsakang FBG. So, hanggat wala siyang binabagsakang FBG, hindi ako magte-trade. Okay? Halimbawa, dito, may binagsakan siya, o optimal trade entry, sorry, hindi siya sumunod sa optimal trade entry ko, hindi ka magte-trade. Kuha? So, kailangan susunod siya sa optimal trade entry mo. Ngayon, ito, hindi siya sumunod eh. Okay? Now, ito, itong babang to, tingnan mo kung makakasunod siya sa optimal trade entry. Ito, sumabit. Ito sa green. Ayan, kaunti lang. Ito, pakita ko lang One, two, three. Bagsak. Okay. Umabot ba siya sa 62? Hindi. Ngayon, ang tanong, sa criteria kaya ng Model 2 o Model 1, pasok siya? Sino nagsasabi ng yes or no? Yes or no? Criteria ng Model 1, pasok? Nakakasunod ba? O nabawasan na tayo 21 tayo kanina. Baka busy na. Nakakasunod? Sumunod ba sa Model 1 o 2 or 3? Ayan mamili kayo. Etong ginawa ko ngayon, Model 1, 2 or 3 to. Tingin nyo. Walang magta-type. Medyo nalilito na ba? Anong model? Model 3, yung isa.
Okay, Model 3 is optimal trade entry. Tingnan natin ha. Almost. Almost siya sa Model 3. Ngayon sa FBG Model 2, yes, actually para sa akin, mas ano siya sa Model 2 eh. Merong ayan oh, kumbaga ginulo niya muna tayo, nagkaroon man na ang inducement niya, hindi ko makita actually ito eh. Okay. Pero dapat kung talagang totoo, tatakbo siya ng paganito guys ha. 1, 2, tapos hindi niya muna aabutin, tsaka niya aabutin. Ito ang talagang dapat na senaryo niyan. Okay, pero ito ang nangyari. Iba. Medyo hawig siya ng Model 3. Okay? Ngayon, ang pwede niyong gawin, assignment niyo, personal na assignment niyo guys, habang nag-aaral kayo, lagi niyong hanapin muna yung major breakup structure. Tulad nito, ito ang example ng inducement na pull leg. Ano yun? Ito yun, no? Ito, may pullback. Pullback inducement, yung marami. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito, papakita ko sa inyo, nagkaroon tayo ng major breakup structure dito. Okay? Major breakup structure. Ngayon, alin ang mga possible niyang babaan? Ang FBG natin sa area ngayong to ay ito. Actually, ito na lang eh. Yan. From here to here. Yan ang FBG natin. Kaya, tingnan yung maigi ah. This is a good example nung may inducement. Okay? Hindi niya binagsakan ng body, itong area na to. Nilaro niya muna bago siya, kala mo ngayon, kung ikaw ngayon dito, uy, babagsak na siya ng tuluyan. Hindi. Sinuportahan pa rin siya ng FBG. Bukod sa FBG na yan, may order block pa tayo dito. Ito, order block din to. Okay, then nag-create siya ng panibagong bullish order block nung nauntog niya na yung FBG dito. Tsaka siya, totoo nang umangat. Kuha nyo? From here to here. Tsaka tingnan nyo yan. Pagdating dito, gumawa na naman siya ng FBG. Binalikan niya yung buong FBG na yon. Ito. Tsaka siya umangat uli. Pagdating naman dito, hindi buong FBG ang binabaan niya. Yung hidden order block dito. Yun naman ang binabaan niya. Okay? So, ang sikreto talaga, una, makuha niyo yung major breakup structure. Pangalawa, yung confirmation na aangat na through our Asasi order block. Tignan nyo kung uuntog siya sa FBG. Ngayon, coach, papasok din ba yung optimal trade entry dyan? Actually, pasok yan sa optimal trade entry. Ito yan. Inuntugan niya yan. Lumampas siya ng 79. Walang problema kahit lumampas sa 79 hanggat hindi nilalampasan yung 100 sa optimal trade entry. So, itong model na to, pasok to sa model 2, pasok din to sa model 3. Ngayon, tingnan nyo. Nahuli ka dito. Gusto mong gusto mong tingnan kung mapapasok mo to? Yes, mapapasok mo rin yan. Ito, ang example dyan. Okay. Kukuhanin mo ngayon yung optimal trade entry nito. From here, itong pinaka-latest recent low. Okay. Recent low to. Pasok ang 62% ng ating optimal trade entry. Angat siya. Okay. Ngayon, makikita mo, gumagawa siya ng bullish order block. Hanggat gumagawa yan guys ng bullish order block, ito, wala na to. Okay? Hanggat gumagawa siya ng bullish order block, ibig sabihin tuloy-tuloy ang pagtaas niyan. Yan ang kaimportante ng order block ng Asasi. O sabihin na natin, order block ni Nepusam, kung meron kayong order block ni Nepusam. Now, gusto ko malaman, at least ba naging malinaw sa atin yung trading plan? Ibig sabihin yan, ito lang yung susundin nyo. Ngayon,
Coach, pwede ba akong gumawa sa pinag-aralan ko? Pwede. Halimbawa, gusto mo lang may sa order block siya uuntog. Gusto mo lang fair value gap siya. Okay, ngayon, meron kang indicator na gamit, pwede mo siyang i-add na dapat yun ang nilalagay ng indicator ko. Kung RSI man yan, kailangan oversold ang RSI o overbought ang RSI. Doon lang ako papasok. So, pwede kang gumawa ng sarili mong trading plan depende sa strategy mo. Okay? So, may tanong? Gusto ko lang malaman, may tanong ba? Kung klaro sa inyo to, can you type 1 kung klaro lang sa inyo? Pero kung hindi klaro sa inyo, can you type 2? Then, i-type nyo kung ano yung hindi klaro sa inyo. Itatry ko na sagutin ngayon. Okay. So, wag niyong kalimutan guys itong trading plan. Ang trading plan, plano yan. Sinusunod yan. Ngayon, wag ka ring magpilit ng trade mo. Ano ibig sabihin ko? Hindi gusto kong pumasok ng trade eh. Pero wala ka namang quality FBG. Nakita mo lang ang daming FBG. Pero ang tanong, quality ba? Hindi. So, magte-trade ka? Hindi. Kasi wala yung plano. Wala sa plano yun. Tandaan, ang plano mo, merong liquidity grab. Meron ba? Kung wala, walang trade. Ang plano mo, merong major breakup structure. Meron bang chok? Meron bang major breakup structure? Kung wala, walang trade. So, kung mawala ang isa dyan, walang trade. Pero kung may alternative plan ka, halimbawa, wala nga liquidity grab, pero nakita mo may magandang FBG, may quality FBG, merong major breakup structure. Ibig sabihin, pwede kang mag-trade. Yun yung trading plan. Nagiging malinaw sa'yo na sinusunod mo lang yan. Fini-filter mo ano nangyayari sa market, sumusunod ba siya sa strategy mo? Nasusundan ba niya yung strategy mo? Hindi pala sumusunod, ano? Nasusundan ba niya yung strategy mo? So kung wala sa trading plan, huwag kang magpilit mag-trade. Klaro ba yun, guys? I hope klaro yun. So ibig sabihin, kung okay kayo sa ating summary, ito yung pinaka-summary kasi darating ang panahon magtuturo ako ng indicator sa mga susunod na mga month, okay? Kasi ang next natin palagay ko trading psychology naman. Ibig sabihin kapag ka nagturo na rin ako ng indicator, pwedeng magkaroon ka ng sarili mong strategy. Pwede mo yung idagdag sa strategy mo. Ngayon, ng smart money concept, ito ang palakasin nyo guys. Bakit? Andito ang pinakamagandang basic. Minsan kasi nakakalito ang indicator. Overbought na, oversold na, bakit hindi pa rin bumababa, sir? Bakit sunod-sunod pa rin ng overbought? Bakit sunod-sunod? Bakit ang MACD, sir, nagpula na? Hindi naman talaga totoong pula. Hindi naman totoong bumababa ang market. So, additional lang na confirmation ang indicator. Malakas pa rin yung napag-aralan nating smart money. Pero pinakamalakas, sa ngayon nga sa sinasabi ko, yung gold batch. Once na matry nyo yun, ma-apply nyo. Okay, so don't forget guys, no, register lang kayo sa Tickmill. Uh, yung mga hindi pa kasama sa GC, i-PM lang ako. Okay? And take note, yung EA natin, grabe no, ang yung EA natin sa Tickmill lumalakas. Kinabahan yung iba kasi medyo lumaki yung naalala nyo, nagpump ang gold, no? Nagpump ang gold. Pero ano, almost 900 na yung kinita ng ating August 10 installation ng EA na to, Asasi Gold Sniper natin sa Tickmill. Okay, ito, palagay ko to, hindi lang to 896, kung, hindi, 896 nga. Okay, may kumita na ng 700. Ito, mga 200 plus na to, wala pang 1 month, wala pang 1 week to, pero naka 200 plus na sila. So, ito naman, passive income, EA ang pinagte-trade, $1,500, medyo malaki, pero sa totoo, hindi siya ganun kalaki. Kasi
Kung 500 yan, baka masunog lang ang pera nyo. So, hindi advisable. $1,500 and then meron tayong video about EA na to with Tickmill. Maganda yung naging kombinasyon ng forex broker natin na Tickmill with our EA na Asasi Golden Sniper o Gold Sniper na tinatawag. Okay, so kung may inquiry kayo, tanong, ah marami pa akong pwedeng ituro sa inyo guys. Gusto ko lang na suportahan din natin ang Tickmill. Yamang mas nagiging maganda yung ating ano ngayon ang ating community with the help of Tickmill, mas lumalago tayo, nagtutulungan tayo pataas. Okay, so any question? Can you type 8 kung happy kayo sa ating webinar sa ngayon? So trading plan, huwag kalimutan. Margin natin, huwag kalimutan. Yes, EA Capital, please. BPS po. Sir Chris, nasa ano po natin yan? Nasa Google Form. Okay, ito. Pakisave na to. Basahin niyo po lahat dito sa ating Google Form. Yan, paki-save yan, Sir Chris. Andyan yung ating sa Sniper, Gold Sniper, yung EA na to, kung magkano capital. 1.5 capital dyan, BPS natin 700 per month. Minimum 6 months, andun yung details. Tapos may profit sharing yan, pero kapag ka nag-ROI na. Okay? Now, bakit ko ba sinasabi? Kasi hindi ka naman araw-araw pwedeng mag-trade. Okay? Una-una, kung full-time trader ka, tulad ko. Okay? Pero kung hindi ka naman full-time trader, gusto mo ng passive income, mag-EA ka. Okay? O kaya, mag-copy trading ka. May copy trading din tayo dito sa ating Tickmill. So, maraming option. Ngayon, ang wag na wag mong gagawin, okay, isusugal mo yung pera mo. Wala kang kaalam-alam, hayaan mo. O kaya, walang history yung EA na yon, sinabi lang sa'yo, maganda, go ka kaagad. So, hindi pwede. Okay? Hindi pwede na ganun, no? Na kailangan na iintindihan mo. So, papanood lang guys ng ating mga video about dito sa Asasi Gold Sniper. Andyan din palagay ko yan sa sa ating Google Form. Yung may mga tanong about trading, no? Meron din tayong one-on-one mentorship, guys. Yung sarili kong strategy talaga tinuturo ko sa iba. In between, may assignment yon. Dalawang Zoom lang yon pero almost 2 months to 3 months yon. And lifetime, magiging lifetime coach. Mas, pagka ganun, mas na-entertain ko rin. Mas sila priority ko sa mga personal message, sa mga PM. Okay? So, thank you again guys sa ating panonood nyo. I hope nag-enjoy kayo sa ating webinar. Nag-enjoy ba? Can you type 8 naman kung nag-enjoy? So, thank you again sa lahat. Thank you, Tickmill. Don't forget, join din kayo dito sa Asasi Crypto and Forex Community. Thank you sa mga lahat na nag-type ng 8. Ibig sabihin, ito mga nag-enjoy ito sa ating webinar. Next webinar natin, Trading Psychology 101. Pag-usapan natin yung ilang mga bagay-bagay, yung mga don'ts and do na pwede natin gawin as a trader, as a newbie, pag-usapan natin yan. So marami rin tayong video sa ating gold batch trading. Hindi pa tayo tapos sa pag-aaral ng gold batch. Magtutulungan tayo, no? So again, thank you for attending our webinar. Yung mga manonood ng recording nito, don't forget, register lang kayo kay Tickmill. Meron tayong demo account, meron din tayong welcome bonus na $30, no? Sa Tickmill. Pero tine-trade yun, hindi yung withdrawable agad. Mawi-withdraw lang nyo yun kapag ka nakapag-trade. So, thank you guys. Good night.